Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, magleba-kleba ka dyan with evidence. Naku po, ano ba naman ito, Anton Lagdameo? Nag-astang presidente sa Lanao del Sur. At grabe sumisinghot habang nag-meeting. Pwede ba yon? Naku po, mga kabibig. Ano ito mga binulgar, pinasabog ng mga politiko sa Lanao del Sur. Nako mga kabibig, totoo pala yung sinabi ni Cathy Binag tungkol sa magkaibigang rich spoiled na singhot ng singhot. Hoy Anton Lagdameo, bakit ka banyo ng banyo, singhot ng singhot, may allergic ka sa pulburon? Ay eto kabibig ha. Ito'y isang tawag dito, video kung saan talagang grabe binulgar ng isang ano ba, politiko kung ano ang ginawa ni Anton Lagdameo. O eto kabibig ha, panoorin natin at ma-shock ka na lang sa katotohanan na, hala, ginagawa ito ni Anton? Anton. Parang ano ba, nag-astang ano daw ito? Si Anton, nag-astang presidente, ginamit pa niya ang Malacanang. Eto kabibig. He is damaging the face of the president. Imagine mo, haharap sa amin mga governor. When I was in Davao together with other governors in the whole region, humarap sa amin. Nakapagtataka doon, banyo ng banyo, singhot ng singhot. From time to time, na out of focus kami that banyo ng banyo. Mamaya, umpisa naman kami sa topic. Alam niya yan. And it's up to him kung kailangan niya i-deny yan, but he knows about it. Banyo ng banyo, singhot ng singhot. Kaya hindi sila matatapos-tapos sa kailang meeting. Anong allergy? May allergy siya sa... Pero in fairness naman, kung magmi-meeting sila, aircon naman, air-conditioned room naman yung lugar nila, di ba? Baka meron siyang allergy or di ba kaya, ano kaya, may sipon? Kung may sipon sana siya, sana pina-reschedule niya ang meeting. Pero iba banyo ng banyo, singhot ng singhot. Ano nangyari? Nandun kami mga gobernador, nagtataka kami. Pero hindi lang yan problema namin. Like what happened no sa the Love for All program of our First Lady, ating kagalang-galang na First Lady. Meron tayong Love for All program in the province of Maguindanao. Diba? Dati, in the province of Maguindanao. But it was cancelled. Na-cancelled dahil allegedly nagkaroon na, siguro a week prior to the event, nagkaroon ng putukan dito sa box. Sa box. Yan yung pag-ano ni Karyalan. Alleged pag-operate ni Karyalan. At remember, there was 8 casualties. That time, ayun, okay lang yun. Sabihin natin, security risk. Okay, we understand reason why it was cancelled. But 5 days after the date of the Love for All, dumating si President. Para bang, anong ginagawa ni Anton? It is a drama scenario. And aside from that, nagkaroon tayo ng Love for All program in the province of Sultan Kudarat. The Love for All program, it is a program of the First Lady kung saan puro serbisyong libre lahat. Libre ang medical treatment, libre ang laboratory, Love for All. All agency nandoon, which libre ang pagbibigay sa ating taong bayan. So, ang sinabi, 3 days prior to the event, meron ng tumimbre sa amin na gagawin ni Anton lahat-lahat na makakaya niyang paglilinta o lahat-lahat ng kaya niyang gawin as long na hindi makarating si President. So, ibig sabihin, he is not after of the program, he is not after of the services na ibibigay ng gobyerno. Hindi personal interest niya. Ang sinabi niya doon, sige, kaya kong pahiyain yan, kaya kong hindi papuntahin si First Lady yan, at yun ang ginawa niyang pananakot. Doon ang umpisa, siguro natakot yung mga allies, sinabi niya, mga kabibig ha, grabe ang revelasyon. Yan pala ang ginawa ni Anton Lagdameo. Grabe naman pala. Hala ka. Eto pa isang mayor. Grabe. May binuko kay Martin. Hindi pala. Kay Anton Lagdameo. Galit na galit ang mayor. As in, mayor ba ito? Para I think so, this is a mayor. Galit na galit siya. Kung bakit ganito daw ang estilo ni Anton Lagdameo, mga kabibig. So, eto, panoorin natin. Panoorin natin ang drama ni Anton Lagdameo. Okay, manood tayo. Okay. Go. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible election. Oh. I hope that SAP will stop
harassing the mayors. Kasi Ala. hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Takutin mo ang ating mga mayors. Uy. I-harass mo sila. Hala, nanakot si Anton Lagdameo. Hinaharas niya ang mga mayor sa Lanao del Sur. Uy, astang presidente, abusado. Di ba? Alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? O ito pala yung klaseng panggobyerno meron ang Bongbong Marcos ngayon. Na pati walang karapatan na mag-astang presidente ay naging presidente. Kasi nasa taga Mindanao, so siya yung maghari-hari sa Mindanao. Diba? So hawak ang Visayas ni Speaker Martin, ang Mindanao kay Anton Lagdameo, ang Luzon kay BBM. Naku, itong tatlong the big three. Ang Luzon kay BBM, ang Visayas kay Speaker, ang Mindanao kay Anton Lagdameo. Ay, grabe naman sila. So, pinaghati-hatian nila na kung sino ang maging presidente sa largest island sa Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, grabe yun. Sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Hala, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, nako, Bibim, alam mo ba to? Ginigipit ang mga mayors mo, oh, ang mga mahal mo ang nangyari, palihim na nangyari sa mga supporters ni Bongbong Marcos na mga politiko. Pangulo, kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparitin namin. Ito pala ang ginagawa ni Anton. Oh, again, anong ginagawa? Ano ang pangharas ni Anton? Hala, ito. Bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparitin namin. Tanggalan ng bodyguard, ipakukulong, ipapaharas. Ay, yun ang ginawa nila sa governor ng Mindanao? Yun ba ang ginawa nila sa mga ayaw kay BBM, hinaharas, tinatanggalan ng posisyon? Hala, ito na ngayon. O, pakinggan mo. Bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan Pakasuhan ka namin, di ba? ka namin, papakulong at paparade ka namin. Sap Anton is no longer representing the principles and ideas of the president. Being Sap, he must be an extension of the president. Extension not in politics, but in service. Dapat hintuin niya na ang mga yan. I really have no idea kung bakit biglang naging ganyan ang ating kaibigan. He was a very close friend. He was even a partner in many things. Pero bigla lang na nakapagsabi siya na ganito, ganyan. Hindi pwede. Ang term na ginamit niya, putulan daw ang pakpak ng mga taga-Sultan Kudarat. Hala. Hoy, taga-Sultan Kudarat, makinig kayo. Kung lalong uupo si BBM, nako, the more na maging hambog itong si Anton. Sabi ko, anong kinalaman ng Sultan Kudarat sa kanyang personal interest? I really have no idea whatsoever. Pero ang naging evident, dahil sa kanyang pinanggagawa, ay sinisira niya ang mga pamilya doon sa Maguindanao. Tinatakot niya mga mayors at hinaharas niya itong mga kapamilya. At sinasabi niya na kaya niyang patanggalin kung sino man ang gusto niya tanggalin. Kayang patanggalin kung sino man gustong patanggalin. Ano siya, presidente? Kaya nga sabi dito, pwede siyang plantahan ng, bigyan ng kaso, tanggalan ng mga security, di ba? Gawa-gawa ng store. Nako, yun pala ang ginagawa ni Anton Lagdameo, mga kabibig. So, you are questioning now yung mga politikong parang kinakasuhan ngayon. Baka estilo din ito, ha? Sabi namin sa kanya, what an oppressor he is. Unjust person. Hindi siya befitting na maging SAP dahil he does not represent the principles of the president. When SAP speaks, he thinks na as if sila lang ang sumusuporta sa presidente. Hindi niya ba nakita ang pagmamahal ng Sultan Kudarat para sa ating minamahal mga Pangulo ay talagang matibay at napakalakas? It is as if na magsalita siya doon kagabi, sinasabi niya na ito ang partido ng presidente. Paano yung mga tao nandoon sa kanila? Paano yung mismo nakatulong sa ating Pangulo? Itong partido ng presidente, hindi yung mga kasama niya doon, Lenny Robredo at Isko Moreno man last election. At yung iba doon, tinakot lang. So I hope hindi niya makalimutan. Kung sino nga ba talaga ang nasa likod nila noong panahon na nangangailangan sila ng suporta hanggang ngayon. As I said earlier today, we are with the President. We are supportive of Bongbong Marcos. Sinusupport natin ang bagong Pilipinas. Ang hindi lang namin maintindihan, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? Ala, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? O Pangulong Bongbong Marcos, sagutin mo to. Ito again.
Ang hindi lang namin maintindihan, bakit si Anton? Bakit siya nandiyan? Agoy. Agoy koy, bakit si Anton? Bakit siya nandyan? Ang sakit naman yan. Nako, ang dami palang mga nagmamarunong. Nako, hinaharas ang governor, ang mayor, sa Sultan Kudarat. Nako po, mga kabibig. Paano na yan? Oh, anong gagawin natin ngayon? 'Di ba? Yun na ba ang bagong Pilipinas strategy? Kung ayaw sumunod, tanggalan ng pakpak. Kung ayaw sumunod, may kasong nakabimbin. Lahat ihaharas. Nako po, Anton Lagdameo, kailangan ka lang talagang sumagot nito. Ramdam ko talaga nag-aastang presidente ka. Naku, wag naman pong ganun, ha. Wag po ninyong abusuhin kung ano man ang power ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi hindi po kayo presidente po. Opo. Hindi po kayo elected by the people of the Philippines. Oo. Nakiride doon lang po kayo. Free ride lang po kayo ngayon. Kasi kung ma-impeach itong si Bongbong Marcos, impeach din kayo. 'Di ba? Color, kay mami, natatawa talaga ako sa mga drama nila. Natatawa lang ako sa drama lang. Ito, makabibig ha. Nako, nag-react na si Risa Hontiveros. Bakit kabibig? Nako, si Risa Hontiveros nag-react na kung bakit daw si Pastor Apollo Kibuloy ay tatakbong senador. Question ni Risa Hontiveros. Naku, napaka-selective naman ni Risa Hontiveros. Si Franz Castro nga, tatakbong senador kahit convicted. 'Di ba? Sino pa? Si Kerwin Espinosa. Sino pa yung mga convicted, mga alleged na may mga kaso. 'Di ba? Sabi pa ni Risa Hontiveros, Apollo Kibuloy, magkaroon ka naman kayo ng kaunting hiya. Oh, so it means Franz Castro, magkaroon naman po kayo ng konting hiya. Mga ganun ba? Para sa isang taong humaharap ng patong-patong na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, at nagtago pa nga sa batas, nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang iyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Let us not elect lawbreaker as lawmakers. Oh, yan ha. Yan ang sabi ni Risa Hontiveros. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Paano naman si Franz Castro na tumakbo ding senador na isang convicted ng child abuse? Quits lang kasi kaalyado mo? Yan ang sabi ng isang netizen from Ryan Lingo. Ito pa. Haller, Senator Risa, is si Franz Castro convicted? Wala kang sinabi. Haller, kakaloka talaga ang hypocrisy mo. Hindi selective kundi double standard itong si Risa Hontiveros. Senator Risa, sama-sama tayong boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. See you there. Magkita kayo ni Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Harap-harapan pa. Oo nga naman, dapat sinama niya si Ipe. Binoto mo, Sir Ben pa yun, di ba? Isang ex-convict ba nakakulong? O, di ba? Ang dami ngang tumakbong mga ngayon, mga politician daw di umano, na may mga mga kaso, 'di ba? So, huwag tayong selective at may karapatan naman silang tumakbo. Makinig na lang tayo kung ano ang kanilang mga plataporma, mga kapipig, 'di ba? Alerke si Madam Risa. Oy, oo. Alerke talaga siya. Huwag na lang po, Madam Risa, tingnan natin kung bobotuhan ba si Pastor Apollo Kibuloy or hindi. Kung sana, tawag ito, kung ganun man lang ang iyong reaction, sana man lang, sinalay mo na lang yung ibang mga anong tawag dito, yung ibang mga nagpasa. Diba? So, nakakatawa lang. So, ito yung pakinggan natin si Attorney Mark Tolentino, ang legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ, para sa kung ano ang plano ni Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan natin pagkabibiga. Hindi ko alam kung bubutuhan niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy, pero si Risa Hontiveros parang nagalit siya. Galit si Risa Hontiveros. Ito na kabibig. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solution ng ating bansa. Oh. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo,
dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Oh, in fairness, ha? Pastor Kibuloy is the only one who mentioned about God. In fairness, he's the only one who mentioned about God. Tumakbo siya para sa Panginoon at para sa taong bayan. Oh. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Oh. Philippine-centered, and Filipino-centered Oh. na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Wow. God-centered, Philippine-centered, Filipino-centered. So tatlo. Ito pala yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Inuna pa talaga niya ang Panginoon. Wow, in fairness. Merong 10 million ba? 10 million or 8 million na mga KOJC members at hindi lang yata ang KOJC members ang boboto kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron dun naniniwala na inosente si Pastor Apollo Kibuloy, na biktima lang si Pastor Apollo Kibuloy. Na I'm sure boboto din iyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung hindi man solid ang KOJC members, kung konti lang ang boboto, pero I'm sure makakuha din ng boto si Pastor Apollo Kibuloy. And I'm sure, ididepensa naman nila kung ang tao ay magtatanong kung ano ang plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy, makinig ka dito. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Oh. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. In fairness ha, si Pastor Apollo Kibuloy lang ang may klarong plataforma so far. Yung mga baguhan ba, I mean for the baguhan na tumakbo ngayon, as in solid yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Nakita mo na kung ano yung purpose kung bakit siya tumakbo. Hindi lang patakbo-takbo just because for popularity or just because trying to be a senator. Hindi ha. Talagang alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung ano ang uunahin niya. Religious freedom. Bakit? Kasi na-experience nila, na inabuso sila. Meron bang nasabi ang gobyerno natin? Wala. Tinulungan ba sila? Wala. So of course, they're fighting for that. And I think, maintindihan natin kung saan galing yung hugot ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito hindi lang hugot ni Pastor Apollo Kibuloy. Maybe sa KOJC members at hindi lang ito for the KOJC, kundi sa lahat ng relihiyon sa Pilipinas. Yung maliit na relihiyon, yung mga malalaking relihiyon sa Pilipinas. And they're shouting, they're crying for religious freedom. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Oh. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Okay. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. Oh. He wants a massive quality education. Massive quality education. Kasi nakita ni Pastor Apollo Kibuloy na maganda ang pamamalakad sa kanyang college, sa kanyang school sa loob ng KOJC compound. At maraming mga quality students ang na-produce nila. And zero corruption. Wow! Makita naman Zero natin, corruption. In fairness naman, grabe yung plataforma ni Pastor Apollo Kibuloy. Zero corruption. Yung iba kasi mga baguhan, sabi niya, gusto naming matanggal ang corruption, pero they never mention about zero. So si Pastor Apollo Kibuloy, zero corruption. There is a specific description kung paano mo labanan ang corruption. Zero corruption. Fairness. exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung mga yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, Wow. tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Wow. Ang ganda. Klaro. Ito yung senador na handang-handang tumakbo. Kasi klaro ang plataforma. Pasensya na kabibig ha.
baka sabihin niyo bias ka, Kabibig. Hindi, nakita ko na yung ibang mga baguhan na senador, yung mga speech nila, yung mga puro mga ang tawag dito, mamulaklaking mga salita na parang recycled na lahat. Napakinggan mo na, the same time, alam mo na kung anong klaseng senador sila. Pero itong si Pastor Apollo Kibuloy, talagang planado lahat kung ano yung plataforma, kung ano yung problema ng bansa natin. 'Di ba? Nakita niya kung ano ang pwede pang makitang solusyon sa problema natin sa Pilipinas ngayon. Na parang feel niya na hindi nabigyan ng justice ni Pangulong Bongbong Marcos. So grabe si Pastor Apollo Kibuloy. Excited na ako sa election, by the way, mga kabibig. Kasi ang daming tumatakbong senador, party list, ano pa, groups, ano pa ba, um, mga congressman na tumakbong mayor na hindi tinapos ang kanilang term, mga mayor na tatakbong congressman, mga baguhang mga politiko, may mga galing sa kulungan, tatakbong mayor, merong mga um, tawag ito, star witness sa isang kaso, tatakbong mayor. Di ba parang mayor o kung ano mang posisyon, parang ginamit nila yung kasikatan nila para tatakbo at posibleng makakuha ng mga boto or may mapaniwala sila na yung mga plataporma nila ay magkatotoo. Oy, grabe sila ha. Handa na ba kayo? So, yun lang po mga kabibigang ating latest Lebak-Lebak for today. Grabe yung revelasyon, no? Yung binulgar ng mga politiko sa Lanao del Sur, sa Sultan Kudarat. As inawindang tayo kay Anton Lagdameo. I don't know, wala pa namang meron na bang official statement si Lagdameo? Kung meron man lang, hopefully ay masagot niya ang these are all paratang pa naman, di ba? Wala namang ebidensya or solid evidence na nagpapatunay na ginawa ito ni Anton Lagdameo. Pero kung ginawa man ito ni Anton Lagdameo, ay nako, napaka-sobrang hambugero mo, napaka-sobrang abusado mo, 'di ba? Abusado ka sa power kasi si Bongbong Marcos ang nakaupo. So, you can do everything you want. Para kang nag-astang presidente sa isang lugar na feel mo ikaw lang ang may hawak kasi malayo ang Manila, malayo ang Luzon. So, hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ginagawa ni Anton Lagdameo o kung alam man ni Pangulong Bongbong Marcos, baka hindi siya maniwala. Kasi Anton Lagdameo, 'di ba? Family, 'di ba mga kabibig? So, sana magbago ng gobyerno. Parang hindi ko na maintindihan kung ano ang laro na gusto nilang laruin sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakakaawa din kasi parang hindi natin alam kung saan patutungo itong bagong Pilipinas. Parang hindi bagong Pilipinas ang nakikita natin. Parang wasak na wasak ang Pilipinas. Wasak na wasak, parang may nastimak. Di ba mga kabibig? So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for the day. Ikaw, sino ba ang bobotohan mo sa mga senador na tumatakbo ngayon? Sana meron ng complete list ang COMELEC para matingnan natin ba. But so far, ang bobotohan ko ang nakita ko na may magandang qualities ngayon. Una, of course, si Bongo, 'di ba? Malasakit Center, may nagawa talaga si Bongo, which is very solid. Si Bato, bumabawi ngayon si Bato ha. Sino? Marcoleta. We need Marcoleta in the Senate. Sino pa ba ha? Sino pa ba magagaling? Nagandahan ako sa plataforma ni Pastor Kibuloy. Nagandahan ako sa plataforma. But I'm still thinking, sino pa ba? So far, yun lang muna mga kapitid. Tingin-tingin pa tayo. Marcoleta, Bongo, Bato. Sino pa ba? Basta, later na kabibig, i-share ko sa inyo kung sino yung senatorial lineup ko. Depende na sa inyo kung if you will follow me or not. Pero nasa sa iyo naman lahat eh. Kasi ikaw yung mag-decide, hindi naman ako. And baka meron ka mga research things na ginagawa kasi ayaw mo nang mabudol. Nabudol na tayo, so magpabudol pa ba tayo? So wag na. Ang hirap kasing tayo yung naaapektuhan, yung pamilya natin naaapektuhan, 'di ba? So yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe,
and share this video. Shout out po sa ating mga OFW, lalo na sa Amerika. Naku, may storm dyan. Mag-ingat-ingat po kayo, ha? And follow the government rules and regulations, kung ano man ang kailang mga sinasabi ngayon na mag-evacuate kayo, mag-evacuate agad-agad, ha? Huwag magtigas-tigas ang ulo, delikado ang panahon ngayon. So yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.